Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balita ang aton tutukan sa mga Webes Special Investigation Group gintukod sang Iloilo Police Provincial Office sa gututukan ng kaso sa pagpangawat sa isa ka mall sa Pavia. Masobra 30.7 million pesos nga balor sang alahas ka kwarta ginkawat sa jewelry shop kag money changer sa isa ka mall sa Pavia. Aklan State University nakabaton sa bomb threat. Klase sa Bulutuan, kanselado. 4 kabalay na sunog sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. PCG Western Visayas nagapatigayon sa Seaborne Patrol agud makita ang nadulang nga lalaki nga sakay sa Roro padulong sa Katiklan. Kag baklanay sang Noche Buena items kag prutas mahina pa isa ka semana antes ang Pasko. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Maayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Malantang makita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Sa nagapangunang nga balita, ginkawat nga kwarta kag alahas sa jewelry shop kag money changer sa isa ka mall sa Pavia, Iloilo, nagdangan sa masobra 30.7 million pesos. Kapulisan may natumod na nga hindi magnubo sa 3 ka persons of interest. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Naglabot sa masobra 30.7 million pesos sa ginabanta kabugasan nga balor sang ginkawat sa duwa ka establishmento sa isa ka mall sa Pavia, Iloilo kahapon sang kagahon. 30 million pesos diri ang balor sang alahas nga nataman sa jewelry shop. Dugang pa ang 240,000 pesos nga cash nga nakuha sa vault sang shop. Samtang masobra 500,000 pesos naman ang ginkawat sa money changer matapos ginpuwersa buksan ang kandado sang establishmento. Hindi sa gihapon mapagawas ang IPPO ang kopya kon screenshots ang CCTV. Apang may natubo na sila nga hindi magnubo sa 3 ka persons of interest. Magluwas sa 3 ka lalaki nga nagsulod sa mall. Posible nga may lookout ang mga ini kag may gingamit nga getaway vehicle. May nakaduty man nga guard sa diyon sa krimen. Apang yara sila sa guwasang mall. Kung lantaw naton ang mode of commission, hindi malayo nga medyo medyo may malawig-lawig nga time ang ilan nga gin obra no prior o gin plano prior nga gin execute ang krimen. For purposes of investigation, gina-consider naton ang tanan niya ang gulo. Sunod sa kagawad sa barangay, kahapon sang kagahon sang may nakita ini nga puti nga tinted nga van nga nakapark malapit sa tamburong kung sariin ginapahayag entry kag exit point sa mga kawatan. Apang magluwas ni, wala na sa manetalupangdan nga makaduludan nga tao antes ang krimen. Ako mismo nakita ko kay because nga gaagi gagwas ka mo mga tagalas dos ng kagahon. Natuda ka na tayo. Wala man kay kita ko daw abi ko yaga park malang. Angot sini, nagtukod na sang Special Investigation Team ang IPPO. Para nga mapasangkat pag naton dugang ang aton sin nga ginakandak nga investigation kag mapadasig naton ang pag-identify sang mga perpetrators. Ginapasangkad na sang kapulisan ng police visibility sa mga establishmento sa probinsya. Hugton man sa barangay ang pagpatrolya sa gilatanod. Liwat gin padulungan sa news team ang molagod kuwaan sa pahayag apang wala sa gyapon sa makapa-interview suno sa guard. Upot kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, One Western Visayas. Mga kapuso, Aklan State University ginpuhag sang bomb threat. Klase sa tanan nga Aklan State University campuses ginkanselaan ay bangod sa pamahog. Si John Sala nakatutok. Napuhag ang mga estudyante kag personnel sa Aklan State University Kalibo Campus kay nasang aga matapos makabaton sang bomb threat ang isa sa mga empleyado. Mensahe sa messenger ang nabaton sang personnel na ginpadala sa account nga Laylay Koy pasado alas 8 kay nasang aga. Nagpahayag nga may ara sang 7 ka mga bomba nga ginlubong sa bugos nga universidad. Hindi na po nung malaman natin yon, makonfirm natin na about doon sa message na yun. We instructed yung pamunuan po ng school na mag-evacuate po yung mga students natin na nandoon sa school premises for the precautionary measures and
preparation na din po for the paneling na gagawin ng ating EOD-K9. Pasado alas 11 na sang nadeklarar nga cleared sa bomba ang bulutuan. Ini ang ikaduwa na nga bomb threat sa Kalibo. Santong December 4 ang una nga insidente sa St. Dominic School of Kalibo. Kansilado ang klase sa tanan nga mga kampuses sa Aklan State University subong adlaw agud masiguro ang seguridad sa bulutuan. Nagahilapit na ang Kalibo Santo Niño Ati-Atian Festival kag isa sa mga ginatutukan sang Kalibo PNP ang posibleng nga pamahog sa tion sang festival highlights. Bago sining mas ginpasangkad na sa Kalibo PNP ang ilang monitoring kag education campaign. Nakakandak na ho tayo ng symposium hindi lang sa school, even in business establishment and in barangays na maging aware sila, ma-inform kung ano yung mga penalidad na pwedeng kaharapin nila if ever na isa man sa kanila ang gagawa ng ganong krimen. Upod kay Romel Porquilla, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, 53 anyos nga amay padayon nga ginapangita bangod wala pa makapauli sa iya pamilya sa Negros Occidental matapos nagbiyahe halin sa Batangas padulong sa Katiklan. Aerial kag Seaborne Patrol nagapadayon. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Muelle Loni, Iloilo City proper. John? Jert, padayon ang panawagan sang bulig sang pamilya ni Danilo Villaluz sa mga posibleng nga nakakita sa iya kung may ara sang impormasyon sa iya lokasyon matapos nga tubtub subong wala sa gihapon ini makapauli. Nagapanawagan sa bulig ang pamilya sa 53 anyos si Danilo Villaluz matapos wala pa ini makapauli sa ilang balay sa Isabela Negros Occidental halin sa nagbiyahe pauli halin sa Batangas Port padulong sa Katiklan Port sa Malayaklan. December 13 sang nagbiyahe ini pauli kuntani sa Negros Occidental. December 14 kuntani isang agang abot sini sa Katiklan Port apang wala na ini makatext o kun makatawag pa sa iya pamilya. Alas 11 na sang gabi sang may nakasabat sa tawag sang pamilya nga cruise ang Roro vessel nga ginsakyan ni Danilo. Ginapahayag nga nabilin ang gamit ni Danilo sa barko apang wala na siya makita. Padayon ang pagpatigayon sang Seaborne kag Aerial Patrol sang Philippine Coast Guard sa kadagatan sakop sang Batangas kag Aklan. Mula noong December 15, 14 hanggang today, sir, nakipag-coordinate tayo sa mga LGU, sir. Nag-release na rin tayo ng notice to mariner, sir, na if ever may possible sighting, sir, report nila kagad sa nearest stations or substations. Padayon man ang koordinasyon sa Coast Guard District Western Visayas sa Coast Guard Batangas. Lakip sa mga ginakonsidera sa Coast Guard ang posibilidad na may nagluntad nga insidente samtang nagabiyahe si Danilo. Baka bumaba siya or hindi siya nakaakyat ng barko or baka dun sa dagat, sir, yung mga ganung possibility, sir. Pero hindi natin masasabi, sir. We are looking for possibilities pa rin, sir, na sana mahanap natin, sir, Danilo, sir. Naka-alerto na ang tanan ng mga Coast Guard Station sa bugos nga Western Visayas, ilabi na sa kadagatan malapit sa Aklan. Suno sa pamilya ni Danilo, antes pa man nadula ang ila padre de pamilya, nakatawag pa ini sa ila group chat online. Kag sang iyara na sa barko, nagpadala pa ini sang mga picture. Mapauli kung taan ang ila amay sa Negros para magselebrar sang Pasko kag bagong tuig. Suno kay Rosdan, isa sa mga anak ni Danilo, kapin 3 ka tuig na nga wala nakapauli ang ila amay nga nagatrabaho sa Batangas bilang truck driver. December 13 sang gabi ang uli nga mensahe sa ila ni Danilo. Kanang biyahe sa mga around 9 PM yung convoy kami sa group chat mura sa mga quarter to 10 no pawag mapakawayway sa kuno kaya lantaw sa kanong tipera sa babaw. Apang sang aga December 14, dito na nagkabalaka kag ginkulbaan ang mag-ululutod matapos wala na nakasabat sa text kag tawag ang amay. Wala sang ideya ang pamilya sa natabo kay Danilo bangod wala sang CCTV sa barko. Pakon din kamo tani subong pakita ka na kay ang matid ka pa sa graduation kasi mga agot maluoy ka sa iya ba kay tani orang sumayo kay tangan tanan kay magsimo ga kabalaka. Jert, ginataga naman sang direktiba sang Philippine Coast Guard ang shipping company nga nag-operate sang vessel na ginsakyan ni Danilo Villaluz nga mag-kooperar sa ila pagi sa paghatag sang mga dokumento kag mga iban pagid nga pwede nila mabulig pangita sa nadula nga pasahero. Jert? Madam Ogid, salamat sa detalye, John Sala. Para sa dugang mga balita sa Negros, kapanay mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian?
Yes, Jers, mga kapuso, madamo gid nga salamat pila ka mga pamilya nga nahalitan sang Baguio Tino sa Bacolod City nagareklamo bangod wala gihapon nakabaton sang bulig pinansyal. Yaring balita nga aton gin tutukan. Masobra isa ka bulan humalin sang naglaslas ang Baguio Tino. Wala gihapon nakabaton sang ayuda ang pila ka pamilyang apektado. Sa barangay Tangub, lakip sa mga nawadaan sang puluyan ang pamilya Ehar. Sa kilid sang subaanay sila nagpatindog sang balay-balay samtang nagahulat sang bulig pinansyal. Nagpamangkot lang kami kung saan amon. Kaya sa amon nga pa kayo sang haligi namon, sir. Oo, kayo na ara kami napangpanggi pala sang suba. Kung nga dumahukas na sang luta. Guba man ang kamalig, kag treehouse, sang pamilya Advincula. Nakasumiter naman kuno sila sa rekisito sa LGU. Tinatag man namon to tanang, di wala man yapon sa subong. Hindi kami kapobra sa amon balay. Nga, wala to. Yara sa master list ang barangay, ang pamilya Advincula kag Ihar. Apang, aminado si punong barangay Villarosa nga mauti ang proseso sa validation. Kung insakto ang imo pag-evaluate, wala gina sa isang problema. O galing, kaya ang iban, wala man nila, pagpalista nila, wala to nila na-check ang balay. Nagapangayo sila direkta to ayuda sa city, pero wala gagi sa barangay. Sa datos ng LGU, masobra 3,000 ang totally damaged, samtang masobra 14,000 ang partially damaged nga nahalitan sa bagyo. Masobra 12,000 ka mga pamilya ang nakabaton sa bulig pinansyal humalin sa Desyembre 12, paagi sa Emergency Cash Transfer Program sa gobyerno. Masobra 5,000 pesos ang nabaton sa partially damaged kag 10,000 sa totally damaged. Isa si Ruby, isang barangay Banago, ang nakabaton sa ayuda pero aminado tuman ini kakulang. Magkaso ang panday ka mahal manukot, ano sila gani isang gani na nang mag-ubra ba sila tinasukot nila ko 6,000 ko ang pakyaw pero mag-inadlaw 650. Patag sang DSSD. Ginpay dalong pa sa verification ang nabilid nga listahan bangod may mga nagdoble nga pangalan rason nga may mga wala pa mahatagan. Ga-expect sila nga ara sila sa master list but sang pag-print sang payroll wala sila. It's because ang iban sa ila gakatag sila during the cross-matching or the duplication. Opo Kiril Casilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa ka simana antes ang Pasko, bakla na isang Noche Buena items ka prutas, mahina pa. Si Julius Bilacaol nakatuto. Mahimo mabakal sa stall ni Manang Rosel sa Iloilo Terminal Market ang mga produkto nga pang Noche Buena. Pareho sang pang spaghetti nga pasta with sauce, kag pang salad nga gatas, macaroni, kag fruit mix. Apang inadlaw na lang antes ang Pasko, mahina kuno sa gihapon ang kita sini. Nag-expect kami tani nga mas mabakal subong nga nagapadulong nga nga Pasko. Pero sa obserbasyon namon wala pagawa nagasaka ang mga tao diri sa amon. Para makapreparar sang salad kag spaghetti para sa ila pamilya, nagakadapat hindi kuno magdubo sa 1,000 pesos ang budget sang customer. Si Manang Maricar, isa sa mga wala pa nakabakal sang inughanda sa Pasko. Magluwas nga ginuuna kuno sini ang galastuhan sa kabataan nga nag-eskwela. Pigado gid ang pangabuhi subong. Mga 500. Kaya na gaigoon lang kay pigado dan subong. Sa palibot sang Haro Plaza makitan man ang mga kiosko nga nagabaligya sang prutas. Sa pwesto nga ginabantayan ni Manang Gemma, bastante ang baligya halin sa mga pangadlaw-adlaw nga ginabakal sang customer. Tubtob sa mga pang 13 fruits sa bagong tuig. Apang mahina gid kuno ang baklanay. Hindi kita magkantahan nga ang kuan pigado gid. Baklanay. Sang Lunes nagbukas na ang pila ka kiosko nga nagabaligya sang palupok sa C1 Road sa Buhangaro. Hindi pa masyado ang demand sa palupok subong bangod malayo pa ang New Year's Eve. Ready po tubig, tar extinguisher, kag ang balas wala pa ko kapadulong kiti bago lang ko naganom nagpakot pa ko balas. Kag para masiguro nga ginasunod sa mga vendor ang patakaran, adlaw-adlaw man sila nga ginasikyar sang otoridad. Ang grupo sa mga manugbaligya palupok sa likod sang Pope John Paul II Tower sa Bacolod City nagapanghanda na sa patigayon nga inspeksyon sang BFP Bacolod sa madason nga semana. Magapahamtang ang mga inisang drums sang tubig, balas kag fire extinguisher sa kada stall. Ginatumilian man ang saksakan sa kada stall. Expect natin ang aton fireworks this year nabuo siya yung price. We're conducting a random inspection so those who are in areas wherein natin ginalaw. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas.
Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, pagkabaganihan sang tumandok sang Haro Iloilo nga si Graciano Lopez Haina, gin komemorar subong nga adlaw. Si Kim Salinas nakatutok. Sa tion niya maglagaw sa Haro Plaza, isa sa makita nga monumento ang Ilonggo nga baganihan nga si Graciano Lopez Haina. May pilaman ka lugar sa Iloilo kag Negros Occidental ang nakapangalan sa iya. Sa piyak sini ang pangalan nga Graciano Lopez Haina ang hindi tanto kilala sa mga pamatanon. Kasubong na lang kay Aaron. Ginako sini nga subong lang nga adlaw na balaan nga Ilonggo si Graciano. Wala naman niya Ilonggo siya? Hindi. Subong pa lang? Mas mayo man nga kilala ko pa sa. Si Celine naman apisar may nahibaloan kay Graciano. Kulang pa kuno ang iya ihibalo. As well as the propaganda movement with Jose Rizal. We have to go back to our roots man Japon bala, like syempre they are our heroes. Ini nga realidad ang luyag masaba sa tuwigan niya pagsaulog sa Graciano Lopez Haina Day. Ang adlaw ang nagakomemorar sa pagkabaganihan sini paagi sa iya mga sulat nga nagapakigpato sa pagpamigos sa mga Espanyol. Founder ini sang newspaper nga La Solidaridad kag nagsulat sang Fray Butod. Tumandok ini sang Haro Iloilo City. Isa ka programa kag wreath laying activity ang ginhiwat sa iya monumento sa Haro Plaza kaina sang aga sa pagdumdum sang iya ika-169 nga kadlawan. Special non-working holiday man subong sa Iloilo City kag province may kang tanan sa selebrasyon. In the hands of Graciano, literacy is a torch and a weapon against ignorance and colonial oppression. The podium and the press as his venue and platform to advocate for reforms and welfare of the Filipino people. Nagalaom ang mga kaliwat ni Graciano nga mangin inspirasyon ng kabuhisang baganihan sa paghimo sang modern day heroism. Nakita niya ang atrocities that the Spaniards were making sa Filipinos, and he was really very passionate despite the situation that he was in to free the Filipino people. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, One Western Visayas. Mga puso, water supply interruption sa Bacolod City. Wala na dayon matapos nakabayad sa utang ang Basiwa Prime Water sa bulk water suppliers ni. Apang Prime Water may bago na nga tag-iya. Yaring balita nga itong gintutuka. Matapos may buluan nga may sobra 8 million pesos nga utang ang Basiwa Prime Water sa bulk water suppliers ni. Wala malikawan nga magkabalaka ang pinakamang residente sa Bacolod City. Wala ta gamiton nga tubig. Wala ka panghugas, wala kay numon, panglaba. Sa isang statement, ginkumpirma sa Bacolod Bulk Water Incorporated na nabayaran na sa water distributor ang ila utang sang Sabado. Bangod sini, wala sang natabo nga water supply interruption gani nagpasalamat ang pila ka mga konsumidor. Ang basic needs ta kinahanglan sa panimay panglabada gawion ta so nakulbaan gid. Aminadong Basiwa nga may kapaltahan gid man ang Prime Water pag-abot sa pagbayad. Ever since we've been pushing kay Prime Water to pay its obligations kaya stated sa Amon Joint Venture Agreement, we've been reminding them, and eventually ang problema kay doon is up to date magbayad. Samtang sa tukasang mareklamo kaangot sa serbisyo, ginbakal na sang business tycoon nga si Lucio Co ang Prime Water. Nagsunod sila sa isa ka agreement para baklon sang Crystal Bridges Holding Corporation ni Co ang Prime Water. Nauna na ginpaimbestigaran ni PBBM ang Prime Water bangod sa mareklamo. Sinila nga Disyembre, nagwa sa Senado nga masobra 60 ka local water district nga ginaserbisyoan sini ang hindi satisfied sa ila serbisyo. Sunod naman sa Basiwa, wala sila sang formal nga komunikasyon nga nabaton apang handa sila anuman nga oras. We are quite left out in the dark during these negotiations. We have prepared naman our finances and the personnel that we'll be needing. Sunod naman sa LGU, ang importante, mas maayo nga serbisyo ang mabaton sa mga konsumidor. Whether ma-infuse siya kapital, ang concern niya sa syudad is the services that they will deliver sa concessionaires. Once ma-finalize nila siguro na, then we will have to sit down the reported new owner. Ginpadulungan sa news team ang talatapan sang general manager sang Prime Water apang wala ini sa lugar. Opod Giril Gasilio.
Adrian Bretos, One Western Visayas. Lalaki arestado matapos makuhaan sang hindi lisensyadong nga armas luthang sa Barotac Viejo, Iloilo. Si Julius Bilacaol nakatutok. Bangod sa reklamo sang pagpalupok, ginpaidalom sa Barotac Viejo Police sa monitoring ang 29 anyos nga si alias Buting, residente sa Barangay Ugasan, Barotac Viejo. Sang napatod nga nagahupot ini sang pusil, nag-apply para sa search warrant sa korte ang kapulisan. Kay sa ngaga, ini ang gin-survey sa balay sang subject. Ang mga information na binigyan mo na-receive sa previous mga pinulan but may report ang nag-get somewhere something in month of October 5. Ang pagpalupok ang ginpanginwala kuno sa subject. Antes ginsuguran ng search, ginhingyo pa sa kapulisan si Buting surrender na lang ang iya pusil. Apang nagpanindugan pa ini nga wala siya sang ginatagong nga armas. Sang ginpatigayon na ang search, nadiskubrihan ang isa ka 45 caliber pistol kag mga balas ini nga ginatago sa kusina sang ilabalay. Wala man ini sang ginpresentar nga dokumento para sa among armas lutang. Kung may na-recover nga ito nga police, sulod sa sling bag na sulod sa kaldero, sulod sa niya panimalay. Detain subong sa Barotac Viejo MPS Buting kag nagapangatubang sang reklamo nga paglapas sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Dako pang 26 anyos nga mangunguma sa drug buy bust operation nga ginpatigayon sa Kalinog Municipal Police Drug Enforcement Unit sa Barangay Alibunan. Ginkilala ang subject kay alias Koykoy nga nakuhaan sa suspected shabu nga nagabalor sang 476,000 pesos. Isa ka bulan nga ginpaidalom sa monitoring nga subject antes ginkasa ang operasyon. Gintudlo nga sa banwas ang Kalinog ini nagabaligya sang druga. Preso na ini sa Kalinog MPS kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Giningagaw padala sa District Hospital sa Gimbal, Iloilo. Apang gindeklarar nga dead on arrival ang 27 anyos nga babayi nga nagitaan sa mga manugpangisda nga nagalutaw sa baybayon sa Barangay Hinis, Miagao. Base sa investigasyon sa Miagao Police, pila pa lang kabulan humalin sa nagbata ang babayi kag ginapahayag nga hindi estable ang kondisyon sa iya paminsaron. Ginapatihan nga pagkalumos ang gintunaan sa kamatayon sa babayi. Apang giningyo sa kapulisan ang mga himata sini nga ipaidalom ang iya bangkay sa autopsy para matumod gid ang gintunaan sa iya kamatayon. Nasapuan nga patay ang 57 anyos nga negosyante sa Barangay Buluangan 1, Valderrama Antique. May igos ang pagkatiro ang biktima sa iya ulo. May na-recover sa crime scene nga 12 gauge nga homemade nga pusil kag mga basiyos ang bala sini. Na-recover man ang 3,600 pesos nga cash kag nanari-sari nga ID sa wallet sang biktima. Ang biktima ang nagabayan sel sang baka. Wala sang CCTV sa lugar gani panghangkat ang pagtumod sa matuod nga natabo. Padayon pa nga ginaimbestigaran ang motibo kag posible suspect sa krimen. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Apat kabalay na sunog sa Bacolod City, mga kapuso. Palyado ang linya sa kuryente, ginalataw ginhalinan sang sunog. Sa Irene Pedreso nakatutok. Sa sining nga video, makita ang madasig nga paglamon sang kalayo sa mga balay sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Suno kay Jennifer, hinali nga nagkalayo ang baligyaan sa ground floor sang balay. Dako na sa likod, tapos wala na. After mga 5 minutes siguro, natupok na pati akong grocery. Sakit. Lain. Subukan gid. Siyempre, pinangamadlayan mo na. Magluwas sa baligyaan ni Jennifer, nasunog man ang porosyon sang duha pa kakaiping sining nga mga balay. Totally gutted naman ang isa pa kabalay nga ginapanag-iyahan sa pamilya Moya. Nagagwa sa investigasyon sa BFP nga electrical ignition o kung palyado nga linya sa kuryente sa balay sa pamilya Moya ang posible ginhalinan sang kalayo. Panarayval na mo, ma'am, nakita na mo nga mayara na kita sa kita ka balay nga na-consume sa kalayo. Based sa purpose, ma'am, sa pag-ibitigan, ma'am, na ibaluan nga ang kalayo dito nagsigan, ma'am, sa divider nga wall. Wala na naghatag sang payag sa news team ang tag-iya sang balay. May duha naman ka residente nga nakaagom sang paso matapos naghingagaw nga nagsalbar sa pila ka mga gamit.
Pahanumdom sa BFP. Before kita magdugang sa ating mga appliances o mag-splice kita sa mga wire, it's better to consult a licensed electrical engineer, ma'am, to check it, ma'am, masuma kung pilagin ang total loads natin. Nagbilin sa masobra 200,000 pesos nga danyos ang sunog. Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Matapos ang pila ka kaso sa pagpatay sa mga karabaw sa barangay Antipolo, Ondoy, Tagbaya, kag Aquino sa Ibahay, Aklan sa una nga 2 ka semana sa Disyembre subong nga tuig, isa naman ka kaso sa pagpatay sang karabaw ang na-record sa barangay Antipolo sa Sabado. Sunod sa Ibahay Police na sapwan sang tagiya ang iya hinuptanan nga karabaw nga wala na sang kabuhi kag ginhigot ang liog sa puno sang kahoy nga kasubong nga ginbitay. Apisar sa pila na kakaso wala sa gihapon sa matumod suspect ang kapulisan. Sa investigasyon sa Ibahay Police nagagwa nga wala sa mga kontra ang mga tag-iyang nga posible nagbalos paagi sa pagpatay sa ilang mga hinuptanan. Bangon sini mas ginpasangkad na sa Ibahay Police ang seguridad sa nasambit ng mga barangay. Nag-coordinate na ang Ibahay MPS sa Aklan Mobile Force Company. Yung place of incident po ay nasa mountainous area. Nagkukulit naman po kami dito sa barangay at the same time po sa mobile forces natin para mag-conduct po ng police activities po. Mabusod ako ang tsansa nga may ara asang bago nga malain na tiyempo sa Christmas week. Base sa datos ng Pag-asa, posibleng potensyal nga low pressure area sa nisilangan sa Mindanao. Amat-amat man nga magapalapit kag mag-apekto sa Eastern Mindanao kag Western Visayas asa sa December 23. Posible pa nga magbago ang mga datos sini sa masunod inadlaw gani padayon lang nga magtutok sa mga weather update. Sa subong wala sang LPA ukon bagyo sa sulod kag buwas ang Philippine Area of Responsibility. May pag-ulan nga epekto sa Intertropical Convergence Zone nga mabatsyagan sa Palawan kag iban bahin sa Mindanao. Hangin amihan naman ang nag-apekto sa Northern kag Central Luzon. Easterlies naman nag-apekto sa ibang bahin sa Pungsod. Magdala sa gihapon sa payong kung magwa sa balay kag mag-monitor kung may ara sang rainfall advisories. May chance naman sang pagbaha o kung landslide sa ibang bahin sa Pungsod bangod sa mabasog nga ulan. Naggalain-laing nga Christmas themes ginpasiga sa pila ka lugar sa Negros Occidental. Si Aileen Pedreso nakatutok. Nag-enjoy gid ang mga residente kag bisita samtang nagalagaw. Sang ginpasiga na ang giant Christmas tree kag iban pa nga Christmas designs sa Bantayan Park sa Bago City. Candyland inspired ang tema subong nga tuig. Magluwas dira, nagparada man ang mascots sa nagkalain-lain nga karakter. Samtang napuno man sa Christmas lights kay designs ang bilog nga plaza sa La Carlota City. Ang Ila City Hall nag-ala lighted castle. May giant Christmas tree man nga perfect para sa picture taking. Sunod sa alkalde, simbolo sang pagbangon pagkatapos ng kalamidad ang luyag ipalabot pinaagi sa mga dekorasyon subong nga Paskwa. Patok naman ang creatures under the sea bilang Christmas decors kag display sa plaza sang Sagay City. Favorite spot sa mga bisita ang jellyfish design na Christmas tree. Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, 7 days na lang, Pasko na. Ako si Jerth Rhodes, Charlatan. Ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.